Okay, good morning guys. Time check tayo, 6:40 AM. So 6 na ang out ko ngayon kaya ngayon lang mapang video. And anyway, may share lang ako sa inyo na isang nagpasakit ng ulo ko. And as you can see, nung mga previous video ko nag-upload ako ng mga tungkol sa pag-upgrade ng battery. So eto siya. Naglagay ako ng mga extra wire para mag-connect silang lahat doon. So okay, humaba yung battery life. Nagamit ko na siya ng mas matagal, mas marami na siya nai-imbak. And meron ako dito another battery sa e-bike. Sina-charge ko na rin siya. So ngayon, meron lang ako nakitang isang problema. Actually, na-predict na to ng asawa ko, pero natatawa ako at ngayon ko lang siya na-realize. Pero bago yun, let's do the computation muna kung paano o bakit yung nangyari. So meron doon scratch paper and calculator para di tayo masyadong mag-isip. So meron ako yung 300 watts na panel. Then meron akong 12 volts. Total na to 200 amp hour na battery. Kita ba? Ayan. Okay. So ngayon, ang nangyari dito is may mali. And ang nangyari is so sa 12 volts 200 ampere, para makuha mo dyan yung share ko muna yung background story para magets nyo kung bakit. So sa 12 volts, i-multiply mo siya para makuha mo yung watt hour niya. So 12 times 200 ay 2,000. Sumobra ng isang 200, so 24. So meron ako dito 2.4 na watt hour, pero since meron akong lead acid na battery, kalahati lang yan, so meron akong usable na or pwedeng gamitin na 1,200, which is okay, medyo malaki yan. Kasi kung i-divide mo yan sa 24 hours, ay mali, 24 divide 1,200, mali, 1,200 divide 24, so 50. So meron akong 50 watts na pwedeng gamitin kada oras sa buong 24 hours on average. Kasama na dyan yung flip fan, ilaw, etc. Then yung consumption ng inverter mismo, which is okay naman na siya, walang problema doon kasi sa umaga nagcha-charge naman siya, then sa gabi lang talaga siya kakonsumo. So okay naman, not bad na rin siya. And sa umaga, meron kaming continuous load na 80 to 100. Huwag na lang ng 80 para mababa. So meron tayong 80 watts na continuous load sa umaga. And yung 300 watts is hindi siya totally na 300 watts na harvest kasi yung peak sunlight dito is hindi naman talaga totally peak and konti lang. So sa 300 watts, i-divide natin siya sa 80% or 70%. Ay mali. 300 ang kukulan natin sa 70%. So 210. So ngayon yung 80 is less natin dito yung 210. 130. So meron na kung ililes mo siya, ang naka-harvest ng SCC mula sa panel is 130. Ito yung nakokonsumo tuwing umaga, 130 yung pasok sa battery. Ang battery is 1,200 yung usable, so ito yung kailangan niyang punuin. So kung i-divide mo yung 130 tsaka 12 divide 130, 9.2. So 12 divide 130 is 9.2 daw sabi. So ang peak hours sa Pilipinas is 4 to 5 hours lang. So yung 130 times 4 hours, 520. Kung 6 hours, 780. 780 during peak hours lang. Kulang na kulang. So ang kailangan natin is 1,200. Ang na-harvest lang is 780. Ngayon, less 780, kulang tayo ng 420. So which means to say, kulang tayo ng panel. In short, yun lang. Gusto ko lang magmat sa harapan nyo kasi flex ko lang yung computation kung paano nagko-commute. Sabi kasi ng iba,
Madali lang mag-solar, kabit-kabit lang utot. Ito po yung formula kung paano kino-compute yung mga ganon. So anyway, ayun na nga, kulang tayo ng panel. So, tingin ko mag-upgrade tayo ng either 200 or 300 para makuha tayo ng total of 600 watt hour na harvest. So, sa 600, kung 600 yung solar panel or yung total na watts, so ang kukunin natin dyan is 70% siguro, or 80, 75. So meron tayong 450 continuous sa peak hours. So 450 watts na harvest during peak hours. Then i-less natin yung continuous load na 80. 450 less 80. Kung kunyari magdagdag kami ng maraming ilaw, kasi may dagdag panel naman na, so 350 na harvest during peak hours. Then yan naman yung multiply natin ng 5 hours lang pala, 1.7 o kahit 4 lang o 1.4. So 1.4 is sapat na siya para sa battery. So kailangan ko pala is 600. Oh yeah. At yung 100 watts na binibili ko is nasa 1.3 yung presyo. So 1.339. Aray, medyo masakit. Pero may nakita ko dun sa HMR na hardware second hand store, may binibenta sila dun na 400 watts, halagang 4.5. Minamataan ko yun wala lang ako malaking e-bike para ikarga yun. Pero anyway, so yun na nga, share ko lang. So medyo sumakit lang ulo kasi nga sabi ng asawa ko, nagdagdag ka na naman ng battery, malamang kulang na naman yung panel mo. Ay, ito na nga, and it match shows na kulang talaga para punuin to. Kung so 210 na peak hours, kung walang gagamitin na appliance or ilaw, kulang pa rin 1,050, kulang pa rin sa 1.2. And yung kinompute niyan is medyo mataas na. Hindi siya kinocompute as 300 times port na ng solid na ganyan, kasi yung 300 watts na panel is hindi siya always nag-harvest ng 300 or never siya nag-harvest ng 300. Lagi siya may 70 to 80 na maximum, kasi yung iba doon is naggagala sa mga kable mo at hindi pumupunta ng SCC mo. So kaya ko siya minumultiply ng 80 or 70 para worst case scenario ba na hindi talaga para may room for allowance na rin, and yun na. Kaya ganun ko siya kinocompute. Kasi kung nag-compute ka ng 90%, 270, pero hindi naman siya lagi nag-harvest ng ganyan, kahit titigan mo pa dito sa SCC mo, ayun 2 watts. So anyway, I always compute sa mas mababang variable. Actually, mataas nga itong 210 Pag tanghaling tapat, tinititigan ko yung panel ko, 180 watts yung mataas na harvest niya. Tingin ko marami ng alikabok kaya hindi siya maabot ng 200 plus. So yun lang, share ko lang sa inyo. Kung may gusto kayo malaman sa computation ng mga ganto, comment lang kayo and I'll share you the formula na alam ko. And by the way, bawat electrician and bawat YouTuber is may kanya-kanyang formula sa pagko-compute. And yung akin is posibleng iba rin sa kung paano sila mag-compute. But if it shows the same result, for me, walang problema doon. And nasa inyo na lang yun kung paano nyo siya kukomputein sa the way na komportable kayo. So ayun lang. Salamat sa mga nanood.